Fast friends. Ang di na salita ay maaaring nakakatakot gaya ng pagsasabi sa isang tao na mayroon kang isang nakakamatay na sakit. Ang diborsyo ay di magandang salita. Nag-alala ako na baka habang buhay na matatak sa akin kapag ito ay mangyari sa akin. Isang kabiguan, isang taong hindi magawang maayos ang buhay may asawa. 40 taon na ako at nangakong hindi na muling mag-aasawa. Ako ay ganap na magiging masaya sa aking sarili at sa aking sariling maliit na mundo. Pagkatapos ay nakilala ko si Ray sa pamamagitan ng isang kaibigan sa tahimik at malamig na berdeng mga pine ng Lake Tahoe. Bumisita siya sa kaibigan ko kasabay ng araw ng pagbisita ko. Iniwan ko ang tuyong disyerto ng Arizona upang makahanap ng kaginhawaan. Wala akong idea na mahanap ko ang aking soulmate. Sa halip, nagsimula ito bilang isang matapat na pagkakaibigan. Ang mga bagay na hindi ko pa nararanasan noon, marami kaming pagkakatulad. Dumating ang unang pagkakataon nang malaman kong isa rin siyang Arizonian. Sa pag-uusap, napagtanto naming parehas kaming lumipat sa isang ahensya. Pareho kaming mahilig at nagmamay-ari ng mga kabayo. Pareho kaming kinatawan ng parehong ahensya sa Phoenix para sa radyo, pelikula at mga komersyal. Iniwan ko ang aking kabayo sa parehong lugar na madalas niyang puntahan at talagang nagkaroon kami ng ilang magkakaparehas na magkaibigan. Ang pagsasayaw ay aming paboritong libangan at ang pagkanta ay isang nakakatuwang hilig na pareho naming kinagigiliwan. Sa halos isang buong taon, nagtagal kami sa isa't isa bilang magkaibigan. Nakipag-date ako sa ibang mga lalaki at si Ray naman ang naging takbuhan ko tuwing inireklamo ko ang mga kadate ko. Palagi siyang nagbibigay ng mga makahulugang payo. Pumupunta kami sa mga sine, hapunan at sayaw at kadalasan ay hati kami sa mga gastusin. Sinusuportahan ako ni Ray ng higit kaysa sa aking mga kaibigang babae at nakikinig siyang mabuti. Hinayaan niya akong umiyak sa kanyang balikat sa madaling araw. Hindi niya ako hinuhusgahan. Isang gabi, habang kumakain kami ng pizza, nagreklamo ako tungkol sa isa sa mga kadate ko nang sabihin ni Ray, "Alam mo, hindi ba, na kung dumating ang panahon na sawa ka na sa pakikipag-date sa iba, hihintayin kita." Nabigla ako. Pagka-uwi niya, pinag-isipan ko ang mga sinabi niya. Talaga? Ganun ba talaga ang nararamdaman ni Ray sa akin? Maya-maya, nagtanong si Ray, "Uy, gusto mo bang bumiyahe pabalik sa Tahoe para makita si Livia? Pupunta ako ng ilang araw at kung makakaalis ka sa trabaho, baka mas masaya. Ano sa tingin mo?" Sumakay kami sa kanyang sasakyan, binuksan ang bubong ng tanaw ang kalangitan at nagtawanan at kumakanta kasama ang mga cassette tape sa buong biyahe. Tuwang-tuwa na makita kami ang aming mga kaibigan at patuloy na nagtatanong sa akin ng mga tanong tulad ng, "Kayo na bang dalawa? Ano nang meron?" Wala siyang ideya kung ano ang itinatanong sa akin ni Ray noong nakaarang araw habang nasa biyahe kami. "Gusto mo bang magpakasal?" Natawa ako noon. Hindi talaga. Ako hindi rin," sabi niya. Ngunit na huminto kami sa Carson City sa isang tindahan ng alahas. Binili namin ang pares ng singsing pangkasal sa halagang wala pang $200 at inilagay ang mga ito sa glove compartment ng kotse. Nagpakasal kami sa isang kakaibang kapilya sa lugar ng Tahoe kasama si Livia at ang kanyang asawa bilang aming mga saksi. Masasabi kong hindi na ako lumingon pa. Hindi ko kinwestiyon ang mabilis naming desisyon na magpakasal. Sa halip, niyakap ko ang pag-aasawa sa aking matalik na kaibigan na naging aking kaluluha, tagapagtanggol at ama ng aming mga anak. 1 libra at 9 na unsa lamang ang kanyang timbang noong pinanganak at ang aming matibay na pagkakaibigan ang nakatulong sa amin upang malagpasan ang ganitong pagsubok. 31 taon na kaming magkasama at ang aming anak na babae ay naging magandang dalaga na tila gumagawa ng maraming mabilis na desisyon. At sa aming palagay, ito ay ayos lamang.